ba, probinsya, di kasali pag wala ka pang 18. Kasal kami, may anak ka ng dalawa, tapos wala nga. Marami akong kaibigan sa probinsya ng mga driver ng mga truck. Doon ka na. Sabi sa akin, turuan kita mag-drive. Kung natuto ako mag-drive, drive ako sa Ormoc ng kuhan, tubo ba? Nagkano tubo? Truck. Oo. Magkano na isang araw? 100, 130. Sa una kay Brato pa man. Oo. Tapos, kasi ano ko pa, 30, kainan ko pa. Kira. Sabi ko, kukuha na talaga kung gusto ng spirit dito sa ano. Experience lang. Spirit. Ano pa ako experience sa truck? Sakto-sakto yung kapatid ko. Sakto yung kapatid ko. Mayroon ng Pangilinan. Tatay ni Kiko, Pangilinan. Nangan doon ng driver. Tinawagan ako probinsya. Wala pa cellphone sa una, ano pa lang. Suwat-suwat pa. Oo, suwat mo ba? Na PLDT. Oo, PLDT. Tawag PLDT. Sukli po, nasikwita po. Thank you. Punta naman nila, kailangan ng driver si sir. Isip ko, nung hindi pa talaga ako nakarating dito ng Manila. Ano ba yun? Yung bus na buutan mo ba yung bus na PP? Ano? Tawag nun? Liberty. 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 Yan ako sinakyan ko. Sabi ng kapatid ko, pagdating sa Cubao, pagkabot mo sa Cubao, tawag ka. Naging tanga pala kita. Kaya, kung ba? Ito ang telepono nga. Dahil dial pa, ikot-ikot para ba? Ikot. Tawag ko, yung kapatid ko. Nakaabot po ko ano, ikot-ikot. Oo, yung telepono nga ikot-ikot ba? Kuyokon sa ano yung dial. Sinundo ko ng kapatid ko. Wow. Sakay na kami ng bus, patungong kuan. Yan sa may harap ng Trinoma, Pilam Village. Pilam? Oo, Pilam Village. Diyan nakatira si kuan. Tatay, sila si Kiko. Binata pa si Kiko nun. Naging driver ka niya, no? Oo, pinakabahan ako nang in-interview ako kasi hindi pa ako marunong Tagalog eh. Kasi yung kapatid ko sabi lang, hindi, ano, kaya sabi niya nga. Kapatid mo, hindi pa pala ito marunong mag-Tagalog. Oo, sir, sabi lang gano'n. Probinsyano. Oo, sama-sama ko lang muna ito sa biyahe, sabi niya. Yung sinasama ko, yung sakto, yung driver, taga-Cebu rin. Bisaya. Oo, Bisaya din. Ano ba, daan ba, ano ba. Natuto ako, tinatanong niya ako, marunong na rin akong tatanong. Tandaan mo ba yung mga daan? Dali, sabi ko po, sir. Sige, si Dudong daw, dati daw driver ni Mami, sabi niya gano'n. Daw sa akin. Sige, po, kinakabahan ako kasi paano diskarte sa sakay ka ano ba? Grabe, parang sasabog yung dibdib ko. Yun na, nasanay ako, mga ilang buwan. Nagkaroon ng ano. So umpisa lang naman talaga. Alam ko na lahat ng diskarte. Nagka-relax na ako. Ganun ba? Sahod ko magkano lang, 4-5. Mura pa na. Buhay ng pamilya mo kasi mura pa lang anong pamasahe nun. Kayang bilihin. Magkano pa lang pamasahe nun? 1.50, jeep. Di ko nabutan yun. Pamasay dati 7. 1.50. Una kong dating kumila, 1.50 nga nun. Nung sabi ko, marami na akong alam. Hanap ako ng ibang mapasukan, taas sahod ba? Di nung 4-5 pa lang, bahay ko ng upahan. Kinuha ko yung pamilya ko sa probinsya. Umuwi ako sa probinsya, sabi ko paalam ko sir, sabi ko uwi mo sa probinsya. Kunin ko yung pamilya ko. Sige, binigyan niya ako 5,000.
Ginawa ko. Pagdating dito, hanap ako ng bahay maupahan. Pagdating sa Linta, nakakuha ko ng upahan dito sa may Pilikuha. Tapos, sabi ko, hirap pala dito pag may pamilya. Lisod, uy. Di pa maabot yung sakong sinas katapusan saan ko eh. Utang na po. Di pa maabot yung sinas katapusan. Sabi ng miss ko, nang iyak-iyak na, wala na rin siyang pambili kahit asin. Hirap to, sabi ko ganyan. Sabi ko po sa kay sir, sabi ko, sinubukan ko sa utangan. Sir, pwede ba akong makabali po kasi Balance, wala po akong budget sa bahay. O pa ako ng bahay, tubig ko, alam ko yun, sabi niya. Sige, kano ba? Kaya kung balance yan, kung kano po tayo tayo. Tayo, 2,000. O yan, huwag mo nang bayaran yan. Sagot ko na upa ng bahay mo, sabi ng ganyan. Baka yung sahod mo, hindi mo binibigay sa mismo, ha? Sabi ko, hindi mo binibigay. Nag-request ako, sir, sabi ko, pwede ba nyo taasan yung sahod ko? Kasi, hirap lang ko, pataas ng sahod ng mga driver eh, mga family driver. Mayroon ako mga ibang usap, mayroon na 6.5, 7.5. So, sige, sabi niya, sa oras kita ng 7.5. Oh? Fix na yan, sabi niya, yan ang pinakamataas ng sahod ng driver. Yun na talaga daw. Tanong ko mga driver, yun na, kahit abang ka na dyan. Yan ang pinakamataas ng sahod ng family driver yan. No? Pwede na. Oo, mga yan, mga 1992 yata. Nice. Elementary pa ako niyan. Nung na, 5. Nung nag-abot na yung mga sahod na 9.5, ganyan. Tumataas na 11, ganyan, 10, pinagagawan. Request na naman ako. Sir, baka pwede. Sabi ko, sir, meron lang po ako sa busy niyo. Pwede ba? Sabi niya. Taas ulit. Ano yun? Eh, sabi niya kasi sa akin, kung ano daw mga problema ko, sabihin ko sa kanya. Oo. Nung sabi ko, pataas na rin yung upa. Eh, nadagdagan yung anak ko, nagbaging 3 na. 2 na anak ko dyan, nandito, ng 3 na. Ikatas. Patay tayo dito. Sa Manila, pag nangupahan ka, ang hirap. Oo, hirap. Hindi ngayon. Yun na daw pinaka-fix na sahod ko. Fix na yung ano daw. Dito namang tiyo ng misis, ordinero sa doon sa ambasador. Ano ba, yung kabon. Oo. Yung mga negro, o yung mga itim na tao. Mga negro. Kailangan nun ng driver. Entrance daw 9.5. Uy, laki. Oo, 9.5 no. Tapos, pag alam daw maganda daw yung mo, Performance. maganda daw yung mo, Performance. oo, dagdagan. Malaki na 9.5 isang Oo. bagsak na yun. Eh, sabi ko, sige, subukan ko mag-apply. Eh, nung araw Sabado, lingko na kami pumunta kami ng Tagaytay. Yung yung patinigay ko, yung Pagilinan. Oo. Pagkalingko, lingko ng hapon kami buhay, mga alas 3 siguro kami dumating dito sa Pilam. Inalaman ko muna siya, sir, sabi ko. Hindi naman nyo kaya po dagdagan yung sahod ko, sabi ko. Tapos naman po ako sahod kasi yung una po nagdagdagan po yung anak ko, di katas pa, kamo po, pa. Yan na lang daw talaga, sabi niya Kuripot pala yun Oo, yan. sabi ko, sir, hindi na niyo pala ako kayang dagdagan. Kasi, mga balita ko po yung mga satang driver. Siyempre, naisip ko, kahit saan mo pa ako itapon, hindi na muna ako mawala sa Manila. Sabi ko, Oo, marunong ka na lang. oo. Bisado ko na Bisado lahat, na. ikot-ikot ng Manila eh. Sabi ko, sir, alis lang po ako sa inyo kasi meron po akong lilipatan na 9.5. Siguro, medyo makaginawa po ako ng konti doon. Sabi ko ganyan. O sige, sabi niya ganyan kasi hindi ko kaya yun. 9.5. Eh, yun na. Lunes, sinamahan ako ng doon, ng yun ang Mexico, dinero sa doon eh. Nilugtis ako ng ambasador. Sabi niya, okay daw.
Sige, loan, ano? Pwede ka lang kumpisa, sabi sa akin. 9.5. Pero pag maganda yung ano mo, wala pang isang linggo, Taas ulit. nagdagang ko sahod mo. Eh, tinawag yung sekretary niya, sabi niya, ito, ano? Eh, kami Bataan. Eh, punta kami ng Bataan, nung Lunes ng gabi, uwi kami, Merkulis ng gabi rin eh. May bahay sa doon sa Bataan, laki. Kaligaw-ligaw ako sa kwarto doon, isipin mo eh, 12 ang kwarto, laki ng bahay. Mayaman pala yun niya. Oo, laki ng yaman. Nung umuwi kami ng Merkulis ng gabi, inabutan ako. Inabutan ako ng 12,000. Sir, sa ako ka to, sabi ko, hindi, ganyan ako. Pag may lakad ako mga top-down, nagbibigay ako sa driver ko. Hindi ka ako dito sabi ko na. Ano yun, di ko ripot. Oo, sabi ko, habang buhay to rito, bago tayo maghiwalay, wala tayong mga buhay. Pag ganito laki, Oo. eh, kahit sa opisina na ako, pag ginabi yung driver ko, mayroon ako inaabot. Sabi ko gano'n. Salamat po sir, sabi ko. Eh nung pag-uwi namin ng galing Bataan, inabot ko sa miss ko yung yung 12,000. Kulat siya ay tanggapin kasi baka raw ninakaw ko pera sa tanga. Pero Galante. kailan di mo ako pauwi ng pera na hindi ko pinaghirapan. Galante lang yung boss mo. Oo. Binigay ko sa kanya. Eh nung inabot na yung gabi-gabi na. Pinaka-uwi namin alas 10 ng gabi, alas 11. Mababa na yung alas 10. Maaga na yung alas 10. Inabutan ko minsan 2,000, 3,000. Ano yun niya, parang pinakatip? Oo, pinaka-tip. Bukod pa yung sahod mo. Oh? Oo, kasi naka-ATM ako eh. Eh, Buha- sabi niya sa akin, yung sahod ko raw, ano na. Buhay ka na pala nun. Oo, sabi niya, sahod mo, Dani, 16.5 na. Eh, salamat sir, sabi ko niya. Laki. Kaya sabi ko sa mga ibang driver na, halimbawa mga, may kakuwituhan ako ibang mga driver, natanong ko na sahod, kano sahod ko dyan sa ambasador. Sabi ko, yung driver din ang kapwa rin sa ambasador. Mga driver doon, halimbawa nasa DP kami, sa parking kami ng DP, nagtungit-tungit kami doon, pusoy, ganyan. Sabi ko, 16.5 eh. Bah! Laki naman ang sahod mo, pre. Laki naman ang sahod mo, pre. Sabi nga ganyan, sa amin eh, ano lang, 11 gamit. 11.5. Sinurkila siguro ako sa sabi yung gano'n. Eh, yun na nga. Nung nag-aaral nag-school yung mga anak ko, ilang taon ko sa kanya? 22. Ay ano, 27? Tagal no. Oo. Hanggang nakapagtapos anak Doon mo ya. nakapagtapos yung mga anak ko. Wala, kayang-kaya ko. Nung anak kong lalaki, nag-aaral doon na ang kinuha, custom eh. Oh? Nag-aaral dito sa PMA dito sa may sa may Quezon Avenue. Wala, kaya ano ng costume? Magkanong niya? 80. Oo. Kayang-kaya kasi yung mga bigay-bigay ni boss sa akin, hindi ko na pinapansin sa sahod ko eh. Yung maganda Uwi no. kami ng Bagyo. Galante. Oo, uwi kami ng Bagyo. Laki ng pera binibigay sa akin. Eh, tapos nung nag-second year college yung panganay ko, nag-first year college din yung anak ko, yung babae. Sunod-sunod. Kasi yung bunso ko, laki ng agwat dun sa pangalawa ko eh. Eh, doon ka sila sa probinsya. Eh, kaya dahil nung namatay. Oh? Sakit niya, cancer sa ari. Hilig kasi sa babae. Yun lang. Cancer sa ari, nagka-cancer sa ari siya. Eh, namatay. Resign ako, gusto ng asawa, hindi daw ako mag-resign. Bertis po, hindi daw ako mag-resign. Ako na ang driver niya. Ang driver nandun niya, tanggalin niya. O alisin. Hindi na po ma'am, sabi ko ganyan. Salamat lang po sa Iyak, grabing iyak ng Napaano kasi tagal ka na eh. Oo. Sabi niya, Daddy, tinuturi na kitang kahit buhay pa yun si Daddy. Nag-uusap kami ni Daddy bago kami matulog. Tinuturi ka naming anak. Sabi. Sabi mo 27 years? Oo. Tinuturi ka naming anak. Eh di yung nag-resign ka doon niya, malaking nakuha mo. Nakakuha ko ng ng kulang-kulang 900. Ito na yung binili mo sa sasakyan. Oo, nabili ko to 300. Sarap, no?
Tapos, kumuha ko ng bahay doon sa, sa Cavite. Ibig sabihin niya, mga anak mo ya professional. Oo, gusto na ng mga anak ko. Yan ang maganda, Yung no? anak kong bunso, hindi nakapagtapos. Nalokos babae. Kahit ano-ano na babae, klaseng babae din nadalang bahay. Oo, kasi nandito na sa Maynila eh. Oo, sabi, dito rin siya pinanganak. Oo. Sabi ng kuya niya, ikaw, yung hindi namin naranasan yan nung nagbinata ko, ako. Ano kasi yan, barkada ba? Oo. Pag ganyan. Yan yung lang, nanginayang talaga ako dun sa yung babae niya sa amin na arkitek. Oo. Oo, arkitek. Ang ganda pa. Gusto kong basagin yung yung ulo eh. Sabi ko, di mo naisip, kahit tulad sa'yo, hindi ka nakapagtapos ng aral, hindi ka nagpapagtapos. Sa bagay, sa mag-aral. ano nga daw yan, may isang Oo. sablay. Ano pang pinili mo doon? May itsura yung bata, yung babae, tapos ang ganda pa ng buhay. Arkitek nga. Oo. Hindi pa siya sawa. Oo. Ano ng babae? Umalis. Sa paalam niya sa akin, uwi ng probinsya, nabilitaan namin, nagtangay pala ng babae doon sa probinsya. Yung mga ilang umuwi. Hmm. Naka yung babae, taga Malabon, Cavite. Hmm. Tapos, hindi rin nagtagal. Ngayon, may dala-dala naman siya ng babae. Ilang taon na po yung Project bunso ka ng niyo? trabaho. Ilang taon na yung bunso? 23. Kabata pa. Wala pa yan, di pa yan Oo. seryoso sa buhay. Talagang inaano niya kasi sakto din sa height. Ilang Oo. beses nag-MVP sa basketball yan. Ah, kaya pala. Oo, Babaero. Ay, grabe. Ini-enjoy mo na niya yung Sabi ko, Kabinata. pag akong nainis dito, sipain ko kayo palabas. Sipain ko kayo palabas. Nagisingin ng mama niya, pakainin. Halos subuan nga kayo namin Ah, dalawa eh. spoiled. Oo, gising lang, kain. Minsan nga, hindi pa magising, gisingin lang mga pakainin eh. Na-spoiled siya ng mama niya kasi bunso, ganun talaga pag Oo, bunso. grabe. May itsura din kasi. Tangkad pa. Oo. Babaan lang ako ya. Malay mo, magbago yun pag nakatagpo ng Oo. katapat niya. Sige ya, thank you. Sige, sige.